Ito pala yung isa lang sa mga dahilan kung bakit nagiging corrupt ang mga politician or mga gustong kumandidato sa anumang posisyon, local or national, tuwing mag-ieleksyon sa ating bansa. Alam niyo bakit? Dito po sa naglabasan na Statement of Asset and Liabilities or SALN na dapat every year inilalabas ng mga government official, magugulat ka. Mas malalaki ang ginastos nila bago naging senador at congressman kaysa sa kanilang SALN. Paano nangyari yun? Di ba parang ang gulo? Wala ka palang pera pero gumastos ka ng daang milyon. Wala ka palang sariling pera pero gumastos ka ng bilyon sa eleksyon. Yan ang sanhi ng korupsyon. Ang ibig sabihin nito, yung mga politiko, hindi ko nila lahat, na gumagastos ng napakalaki sa eleksyon, ay talagang nagiging korap pag napwesto. Dahil yung mga pinanggalingan ng pera na kanyang ginamit sa eleksyon, magnenegosyo sa gobyerno yun. Hindi makakatanggi ang congressman o senador o mayor o governor, presidente man o vice president, o kahit na natalo sa posisyon pero naging yosek, naging sekretary o naging presidente o chairman ng mga korporasyon o opisyal ng gobyerno. Tiyak maniningil yung mga gumastos sa kanilang eleksyon. Madalit sabi, matalo o manalo ang kandidato, ang mga namuhunan sa kanila na mga negosyante ay magbabawi. Kung hindi ka nanalong senador pero napwesto ka sa executive department, doon kasi singilin ng mga gumastos sa iyo. Magiging korap na sekretary yan, magiging korap na presidente ng korporasyon yan, magiging korap na commissioner o chairman ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Dahil doon hahabulin ng mga gumastos sa eleksyon. Na natalo ka sa eleksyon pero gumastos kami sa iyo, bigyan mo kami ng project. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng pabor. Yan ang korupsyon. Yun namang nanalong mayor, governor, o anumang posisyon sa lokal, nanalong senador at congressman, definitely, lalapitan niya ng mga donor o ng mga negosyanteng tumulong sa kanilang eleksyon at hihingi ng project, hihingi ng pabor na hindi matatanggihan. Yan ang korupsyon sa ating bansa. Kaya hindi ko man nilalahat. Marami talagang sabit. Huwag na kayong magmalinis. Huwag na kayong magkunwaring matitino. Kitang-kita. Ay meron niya diyang isang senador, ang kanyang asset 18 million, 40 million, 50 million sa salin. 19 million. Pero ang ginastos sa eleksyon, 100 milyon. Wow! So, ibig sabihin yung ginastos niya sa eleksyon kung 100, 200, o 500 milyon o 1 bilyon, lahat galing sa bulsa ng negosyante. At yung mga negosyanteng yun, maniningil pag napwesto ka. Maniningil sa kahit anong posisyon ang mapupuntahan mo, matalo ka o manalo sa gobyerno. Yan ang korupsyon. Yan ang pinanggagalingan ng korupsyon. Kaya, pag sila ay naging proponent ng mga project, may commission sila, may commission ng contractor na donor nila. Kahit na anong project sa gobyerno, may komisyon ng politiko para kumita at mangungumisyon din ang lahat ng mga negosyante na tumulong sa kanilang eleksyon, sa eleksyon. Ganong kalawak. Kaya hanggat madumi ang pangangampanya at gumagamit ng ibang pera at hindi sariling pera, ang politiko, hindi mawawala ang korupsyon sa ating bansa. Kahit pasabihin nating mawala na ang bagyo sa Pilipinas, kahit imposible para wala ng baha. Kahit walang baha sa Pilipinas, meron pa rin korupsyong mangyayari. Nandyan ang customs, nandyan ang BIR, nandyan ang immigration, nandyan ang maraming ahensya ng gobyerno na yan ay lalapitan ang mga politikong ginastosan ng mga namuhunan
para mapwesto sa mga opisinang yan, para magkaroon ng koneksyon sa mga opisinang yan, para magkarakit sila at makabawi sa ginastos sa politiko at political party. So, dito pumapasok yung matagal ko na sinasabi na ang politika sa Pilipinas business na, negosyo na, hindi lingkod bayan, hindi public service, hindi totoo yung kailang sinasabi, hindi ko man nilalahat. Meron sigurong pangilan-ilan na matino pa rin. Pero common sense, basta tumanggap ka at ang ginastos mong pera ay galing sa kaibigan mo, wala mang kapalit yan ngayon. Pag nanalo ka, may kapalit yan. Paano mo hindi? Paano mo tatanggihan yung nag-donate sa iyo ng 30 million? Paano ka tatanggi sa nag-donate sa iyo ng 20 million sa eleksyon? Hindi ka makakatanggi niyan. Kung ano man ang demand yan at kaya mo, ibibigay mo. Kahit hindi mo kaya, gagawa ka ng paraan. Dahil sa next election, sila ulit ang donor. Sila ulit ang financier mo. Paikot-ikot lang yan eh. Every election, mga negosyante ang sponsor, mga kaibigan ang sponsor ng politiko at ng political party. Kaya patuloy na yumayaman ang politiko sa Pilipinas. Patuloy na yumayaman ang mga negosyante sa Pilipinas na sponsor sa politika. At patuloy namang naghihirap ang masang Pilipino. Patuloy nagiging kawawa ang maliliit. Yan ang totoo. Real talk lang tayo. Huwag kayong magagalit. Dahil obligasyon ko, trabaho ko ito. Sabihin kung ano ang totoo. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Mali yung sistema ng politika. Kaya ang dapat nating gawin, gumaya tayo sa mayamang bansa tulad sa Amerika. Two-party system. Ang sobra ang donasyon, pinakukulong. Kinakasuhan, pinakukulong. Ang politiko na sobra ang donasyon, dinidisqualified. Kinakasuhan, pinakukulong. Ganon sa Amerika. Kahit negosyante ka, sobra ang donasyon mo, kakasuhan ka. Ikaw politiko, malaki ang tinanggap mo, disqualified ka, kakasuhan ka. Two-party system lang. Ang kanila ay Democrat at Republican. Dito sa atin, 2-5 ang partido. Kaya kaliwat kanan ang partihan, kaliwat kanan ang korupsyon. Matalo o manalo, panalo ang kandidato sa pera. Talo ang negosyante. Magbabawi pag nakabawi. Talo ang mamamayang Pilipino. Sa mayamang bansa sa Europe at maging sa Amerika, hindi ganong kagarapal ang politiko. At hindi rin gaano kagarapal ang mga kontraktor doon nagbibigay ng tulong at negosyante. Kasi may limitasyon doon. Kakasuhan ka kapag sobra ang iyong ginawang pagtanggap ng pera at pagbibigay ng pera. Dito sa Pilipinas, walang limit ang pagbibigay ng donasyon at pagtanggap ng pera ng politiko. Kaya nga ang mga politiko, pag nanalo, matalo o manalo, panalo sa pera. Makikita mo pag nanalo, wala pang isang buwan, may bago ng luxury car. After 3 months, makikita mo may bagong bahay. Kasi doon pa lang sa eleksyon, kumita na. Tapos nakaupo pa, tuloy-tuloy ang kita. Ganong kagarapal sila. Again, hindi ko nilalahat. Ang pikon, guilty.